yan, no, i-discuss lang po natin kung gaano nakatulong po itong livestock farming po sa atin, no, na sa buhay natin financially, no. At yan, unang inalagaan po natin mga heritage breed, tsaka panabong na manok, no. At nung binenta ko po lahat ng heritage breeds po natin na Rhode Island Red ay doon po tayo nakaalagwa talaga, no. Doon tayo nakaalagwa. Tapos kapag nagbebenta po tayo ng panabong na manok, 1,000 din yan, no? Isa pa lang 1,000 na. Ay talagang nakaahon-ahon tayo, no? Paano ko nasabi nakaahon po tayo? Nabayaran ko lahat ng utang ko. Ay meron pa pala kay ading ko, no? Pero hindi ko nasasabihin yung figure dahil plan ko po siyang bayaran din, no? Si ading ko po, meron akong balance pa sa kanya pero hindi naman na ganun kalaki. Pero all in all, lahat nabayaran po natin, no? Yung utang natin sa feeds na 20 plus, yung kay mama na 20 plus din, dun sa pinsang ko, sinanla ko yung ATM ko, 20 plus din, no? Nabawi na po natin lahat yun, no? Wala na po tayong balance, kahit kanino, wala na po tayong balance. At may savings pa, ayan. Kaya nga nakapagpagawa tayo ng, ito yun, yung ating DIY hydroponic platform, na soon tataniman natin ng lettuce sa ikatlong pagkakataon. Pumalpak kasi tayo, no. Hindi natin mapagsabay-sabay. So ayan po, no. Kulang-kulang is 10,000 rin yung pagpapagawa natin diyan. Kasama na yung coco pit, kasama na yung seedlings, plastic cup, lahat po, no. At ito, galing na rin po sa napagbentahan po natin ng mga heritage breed po natin. Itong pugo, including po yung pag-convert diyan sa kulungan ng aso, no, yung manpower, no. Kasama na rin po 'yan sa napagbentahan po natin ng manok natin, no. At nakakatuwa po dahil clear na tayo almost, no. Kasi kay ading ko meron pa naman tayong utang. Pero hindi naman na ganun kalaki. Ayan. Hindi katulad noon, no. Umaasa lang tayo sa 15-30. Ang hirap. Tapos sagad ako sa loan, 'di ba? Ang hirap po, ang hirap makaalagwa, no? Kano na lang sinasahod mo tapos bills mo pa, no? Yung pagkain mo pa, gasolina mo pa araw-araw, pagkain mo sa school araw-araw. Wala na po talaga. Dumating sa point na 3 months tayong wala miski piso sa bulsa natin. Sasakyan lang dala natin talaga. Tsaka katawan natin, no? Tapos naggagamot pa po ako, no? May maintenance na rin po. Ayan. And then, nag-switch po tayo sa quail farming business. At nakakatuwa po, laki na ng kinikita rin natin sa pagbebenta po ng itlog at saka meat ng quail. Ayan, no? At sa kasalukuyan, ayan, may papisa tayo ng mga quails. Soon, marami na tayong layers. Ayan pa. No? So mauuna mapipisa po to, susunod to. Tapos susunod na po ito. Yan, punong-puno rin yan, no? Okay, future layers natin. Ito bakante pa pero binuksan na natin dahil lalamanan na rin po natin yan, no? Lalamanan na rin po natin. So, yun, no? Tingnan nyo, parati na lang sold out ang quail eggs natin. Quail meat natin, 3 packs na lang po ang available at hindi na po muna tayo kukuha, makapagod. Maganda po kitaan. Lalo kapag marami akong kukunin na, diba? 50 packs, 100 packs, tapos maganda yung pa-order natin, no? Ganun ulit ang diskarte, magpapa-order muna tayo bago tayo kukuha, no? Para maganda. Okay? Para saktong-sakto lang yung kukunin natin, no? Walang matitira. Kasi mahirap to pag may natira, no? May dugo-dugo siya. So, flash frozen ko siya dyan sa ref ni mama. Ito. Flash frozen ko po siya. Bali, meron pa po tayong available na 3. Ayan. May kukuha kasi ng isa mamaya. 4 yan. May kukuha ng isa. Di 3 na lang. Di ba? So, laki po na naitulong ng livestock farming sa akin. Yung heritage breed ko, binenta ko lahat. Kasi unang-unang, hirap pong alagaan talaga. Space, patuka, mamulubi ka, no? Pero magandang kitaan, lalo ng Rhode Island Red. Kung pipiliin nyo po ang heritage breeding, sa Rhode Island Red po kayo kasi siya yung sikat
na breed sa Pilipinas at bibilin at bibilin. Wala pang 2 months, yung 500 heads ko ubus. Doon po ako nakaalagwa. No? Nabayaran natin lahat ng utang natin, nakakatuwa. Yung ATM natin na sa atin na, di ba? Doon na natulog sa pinsan ko yung ATM ko eh. Kuha ko na, no? Okay, clear na tayo. Kaya adding ko na lang. Meron tayong utang, no? Pero mababa na lang, konti na lang yun, no? At babayaran din po natin yun, no? At yun, malaki ang tulong ng livestock farming. Lalo po itong pugo. Kasi less space siya, less yung feeds na kinakain, vitamins, hindi naman sila ganun karami, no? Kasi maliliit lang sila, kaya maliit din yung gastos. Ayan. Tapos yung presyo ng itlog, pag bulk orders or maramihan ang production mo, at availability ng quail eggs, malaking kikitain mo. Lalo ngayong pasukan. Lalo po ngayong pasukan. Kaya sana maihabol ko itong mga pasisiw natin na sa June, no? Sana mangitlog na sila na by June para at least kung may order sa atin, mayroon tayong maibibigay na mga quail eggs, no? Tapos yung mga lalaki, palalakin lang natin, patatabain natin, pakainin lang natin ng kung anong pagkain na mura. Then, pag 2 months old na sila, katayin na natin. Tapos, yun na yung pinaka-meat natin. Yan, okay? So, laki po na naitulong po nito. No? Ngayon, kung gagawin nyo ito as hobby or hindi kayo nangangailangan ng pera, mayaman kayo, as hobby lang, pwede naman. Pero kung naghihirap, tapos gagawing hobby, pang sariling konsumo, talo ka. Matatalo po kayo, kwentahin nyo po yung pinambili nyo ng feeds, pinampagawa nyo ng kulungan, yung effort mo, yung pagod mo sa pag-maintain, magpapakain ka umaga, hapon, tanghali, no? Tapos magbibigay kang vitamins, gamot pag may nagkasakit, no? Yung pagod mo, no? Talagang talo ka, no? Kung pansarili lang yung style ng gagawin mo. Pero kung ganito sa akin na business scale siya, magkakaroon ka ng paunti-unting financial freedom katulad ko po. No? Ilang taon din ako nabaon sa utang. Hindi na ako iba sa mga teachers na puro loan, no? Sagad sa loan. Tapos yung tipong naghihintay lang ng 15-30. Kasi dapat actually, pagkapasok ko po sa DepEd, maglo-loan ako, layers na manok ang bibiling ko. Kaso nga lang din nangyari kasi nga kinailangan na lumipat na kami ng bahay, no? At magpagawa ng sariling bahay ko. Ayan, no? At saka bahay ni mama, pinagtulungan namin ni ading ko. Kaya yun po doon nagsimula, no? Na nagkanda utang-utang tayo kay saka sa PLI, sa ibang tao. Ayan po, nung nahirapan tayo makaalagwa, no? So, nung nagkaroon ako ng breaking point, sabi ko, hindi pwede to. Ayoko maghintay ng 15-30, tapos ang sinasahod ko, 6,000 na lang. Walang mangyayari. Kasi magbububurang it ka kahit Sabado-Linggo, gumawa ka ng mga reports, no? Kahit magturo ka ng Sabado-Linggo, kahit nasa school ka ng Sabado-Linggo, hindi na magbabago yun. Yung net pay mo, hindi na magbabago. So, paano mo mababago? Through business. Diyan nyo po mapapataas yung monthly net income ninyo sa business. Okay? So, sa totoo lang po, yung mga kinita na natin sa quail eggs at saka quail meat, close to 5,000 pesos na po. Yes po, close to 5,000 pesos na po. Hindi pa nakales dyan yung gasolina. Ayan po, no? At saka effort natin, yung pagod natin, no? At ano pa ba? Yun, no? Feeds. Kunti lang naman kumain yan, no? Yung isang sako ko hanggang ngayon, buhay pa din, no? Isang buwan na yata, mahigit. Okay? So, kakatuwa po, no? Kaya paunti-unti, nakakaginhawa tayo. Hindi ako mayaman. No? Hindi pa ako nasa point ng may financial freedom ako. Yung tipong pera na yung tumatrabaho sa akin. Wala pa tayo sa ganun, no? Papapunta pa lang. Ayan, no? At least ngayon, hindi na ako naghihintay ng 15-30. Ngayon, hindi na ako naghihintay ng mga bonuses natin. Although para sa atin naman yun, hinihintay din natin, pero hindi ako 100% umaasa sa sahod ko ngayon. No? Ito na yung nagbibigay sa akin na mas malaking kita, no? Sa ngayon, no? Sa ngayon po. Okay? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Start your own business na
para mapataas nyo pa po yung net income nyo monthly. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!